Romans chapter 1, verses 1 to 4. Kahit maiksi po, magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Pagdating sa verse 4 ay sabay nating basahin. Verse 1, Romans chapter 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh altogether, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Our Father in heaven, thank you po, Panginoon, sa iyong mabuting balita na pinagkaloob sa amin. Panginoon, ang mundo po namin ay nasa kadiliman. Marami pong mga tao ang hindi pa nakakatiyak ng kanilang kaligtasan. Pero salamat, nasa Bible ang kasagutan. Tinuturo ng Bible na mayroong isang daan, katotohanan, buhay na papunta sa buhay na walang hanggan. At sino lamang ang tatawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo? Sino lamang ang mananampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya Panginoon, kami po'y gamitin mong instrumento para ang mabuting balita ay amin pong maibahagi. At kami, Lord, ay inyo pong pangunahan, bigyan ng kaunawaan sa aming pag-aaralan ngayon pong umagang ito. Gabayan kami ng Holy Spirit at gamitin din itong mga aralin na ito na maibahagi namin sa mga taong nasa paligid, particularly sa mga unsaved. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa at kung lalagyan ko po ng title ang ating pag-aaralan sa ngayon ay The Gospel of God. Na nakita po natin doon sa verse number 2. Ang tema po natin for this month of April is about salvation. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, ang ebanghelyo po ng ating Panginoon, hindi po ito yung parang bigla na lang naisipan ng Panginoon at para bagang nagkaroon siya ng emergency meeting, tara mag-usap tayo, may problema tayo sa lupa, so Jesus Christ, ikaw ay bumaba sa lupa at ipako sa krus. Hindi po ganon, mga kapatid. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay matagal na po ito. In fact, hindi nga po ito disgrasya. At dito natin makikita na ang God natin is omniscient. He knows yung past, yung present, even yung future. Kaya ang ebanghelyo, pag pinag-usapan po natin ang ebanghelyo, ang mabuting balita na merong Diyos na magkakatawang tao na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at sino man ang mananampalataya sa Kanya na itong Panginoong Jesucristo na to ay namatay at muling nabuhay at sino man ang mananampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Hindi na po ito bago sa Bible, matagal na itong naituro. Punta natin kagad yung ating pag-aaral ngayong umagang ito. Number 1, makikita natin yung planner o the planner of the gospel. Sino ba ang nagplano? Sino ang pinaka-author nitong mabuting balita na ito? Doon po sa talata, makikita natin sa verse 1, the gospel of God. So ibig sabihin, ang pinaka-author, ang pinaka-may plano, may akda nito pong ebanghelyo na ito, ay walang iba kung hindi ang atin pong amang nasa langit, ang God the Father. Kaya nga doon sa Titus chapter 1 verse 2, isang familiar na talata, sabi po ng Bible, in hope of eternal life, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, which God that cannot lie, kailan po ito na ipangako? Promised before the world began. So ito po ay matagal na, before the foundation of the world, ito po nga ebanghelyo na ito ay bahagi na po ng plano ng atin pong Panginoon at Kanyang pangako sa ating mga tao. Kaya nga in the book of Revelation, huwag tayo magtataka sa mga ganitong statement sa Bible. In Revelation chapter 13 verse 8, bagamat ang Revelation 13 verse 8 o yung chapter 13 mismo ng Revelation ay about sa Antikristo, pero meron pong binanggit dito in Revelation 13:8, sabi ng Bible, and all that dwell upon the earth shall worship Him, referring to the beast, whose name was not written in the book of life. Pero meron pong sa last part ng verse, written in the book of life of the Lamb slain. Sabi niyan, Lamb slain, kailan po? From
the foundation of the world. So yung lamb na slain, alam natin yung lamb na yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa ating Diyos na omniscient, na alam niyang nakaraan, alam niyang kasalukuyan at hinaharap, before pa lang po the foundation of the world, yung plano na merong lamb na siyang magiging sacrifice sa ating mga kasalanan ay kabahagi na po ng plano ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, letter A, ito pong ang ating God the Father, si Jesus Christ, siya po ay pinakaregalo niya sa atin. Regalo siya ng Diyos Ama sa sangkatauhan. Sabi nga ng James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift, perpektong regalo, is from above. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, siya po yung pinaka-perfect gift of God sa atin. Regalo po siya sa atin. Kaya nga sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itong maganda, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So niregalo siya sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, sa araw ng Kapaskuhan na tinatawag, bagamat ang daigdig natin, ang iniisip pag Pasko, ninong sininang regalo dito, bagong damit, bagong gadget, pero sa biblical point of view, ang talagang iniregalo sa atin ng Diyos, hindi material, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ikaliligtas ng ating spiritual. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga, even in Ephesians chapter 2, verse 8, familiar po sa atin itong verse na to, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Ano daw po yung kaligtasan natin? It is the gift of God. Regalo po ito ng Diyos sa atin. Kasi hindi tayo karapat-dapat. Alam natin, walang perpekto sa atin. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay papunta na ng impyerno. Hindi na natin kailangan tanungin, Pastor, paano bang mapunta ng impyerno? Hindi natin kailangan alamin yun because by default, mapapahamak ang tao. Ang kinakailangan po ay tanggapin natin yung regalo na yan ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, ang God the Father, ano ang kanyang layunin? Bakit plinano niya ito? Bakit before the foundation of the world, nasa isip niya na ito? His goal. Ano po ang layunin ng God the Father? In 2 Peter chapter 3, makikita po natin, ito ang puso ng ating Diyos Ama. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward. Salamat na lang ang haba ng pasensya ng Diyos. Not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos sa puso ng God the Father. Ayaw niya na merong isa na mapahamak sa impyerno. Kaya nga not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Magkaroon ka ng change of mind, na magkaroon ka ng faith, pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang puso ng God the Father. That's the main reason why He sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Kaya nga in John chapter 6 verse 40, ano po ang kalooban ng God the Father? Bakit pinadala niya si Jesus Christ? And this is the will of Him, referring to the Father, that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. Wow! Hindi sinabi ng verse na whosoever believeth maybe will have everlasting. No! Hindi po sigurado. Hindi sinabi ng Bible siguro. Hindi sinabi ng Bible maaari. No! Sigurado po na kung sino man ang mananampalataya, magtitiwala sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, ay may buhay na walang hanggan. At ito pang maganda, I will raise him up
at the last day. Mga kapatid, itong pisikal na katawan natin sa ngayon, hindi tayo exempted sa mga karamdaman. Pwede tayong magkasakit, pwedeng madulas, no, sa mga madudulas na daanan. Pwede kang magkasakit, maaaring bilang mananampalataya, wala tayong supernatural na kumbaga bilang mananampalataya, hindi na tayo tatablan ng mga sakit. Hindi po, magkakasakit pa rin tayo. Pwede tayong mamatay physically, but this is the blessing. Lahat po ng mga nanampalataya kay Jesus Christ, isang araw, bubuhayin tayo ng Panginoon sa last day. Bakit ginawa po ito ng God the Father? Bakit niya plinano ito? Bakit niya pinadala si Jesus Christ? Kasi po ang pinakadulo nito, letter C, His glory. Sa Kanya lang po ang glory, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po sa iyo, hindi sa akin, hindi sa alinmang denominasyon. Ang lahat ng glory ay para sa Kanya. Kaya nga po ibinigay niyang regalo, hindi po by works ang salvation, hindi sa reliyon, hindi sa pagsunod sa 10 utos, pananampalataya, at lahat ng ito ay ginawa ng ating Diyos for His glory alone. In Romans chapter 11, verse 36, the Bible tells us, for of Him, and through Him, and to Him, ano pong meron? Are all things, to whom be glory forever. So lahat ng glory ay sa Diyos lamang. Kaya nga wala tayong maipagmamayabang sa ating Diyos. Salamat na lang pagdating sa kaligtasan po natin. Hindi pinag-uusapan dito yung marami kang pera. Kung ang basis ng salvation ay paramihan ng pera, naku, kawawa tayo mga simpleng mamamayan lang ng Pilipinas. Yun nga lang, wala tayong kakayanan magkaroon ng mga charitable institution. Naku, wala tayong ganyan. Pero salamat, hindi po yan ang basis. Faith in Christ alone. Kung bakit tayo po ay maliligtas, for the glory of God alone. So yan po, Gospel of God, si God the Father ang pinaka-author, ang nagplano ng kaligtasan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Let's go to number 2, promised gospel. Yung ipinangako po, ano yung naipangako ng Diyos ng Ebanghelyo? Let's go to number 2, verse number 2, which He had promised afore by His prophets in the Holy Scriptures. Tingnan niyo po yan pansinin niyo po dun sa talata. Pag sinabi nating Scriptures, obviously, hindi pa po yan tumutukoy sa buong Biblia. Bagamat ginamit po yung term na Scriptures for the whole Bible, pero sa panahon po kasi na sinulat ni Pablo yan, hindi pa po kumpleto ang banal na kasulatan. Kaya basically, pag sinabing mga propeta, sabi rito na ipinangako daw po sa pamamagitan ng mga propeta, it speaks about the Old Testament. Kaya sa Old Testament pa lang, ang knowledge, ang information about the gospel, nasimulan na po yan sa Old Testament pa lamang. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi ito biglaan na New Testament lamang. Old Testament po, ang tao kinokondisyon na regarding dito po sa mabuting balita na ito. Kaya nga po doon sa John chapter 5, verse 39, mismong galing kay Christ ang statement na ito. Sabi niya sa liksikin, search the scriptures, for in them, ye think ye have eternal life. Again ang tinutukoy ni Christ dito, lalo ng panahon ni Jesus Christ, yung scriptures dyan, hindi pa kasama ang New Testament. Nung sinabi ni Christ yan, ang existing pa lang na scriptures is the Old Testament. Pero sabi niya, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. Ibig sabihin, nasa Old Testament pa lang, tinuturo na yung eternal life na ito. At paano daw po yan? And itong Old Testament scriptures na ito, which testify of me. So ang Old Testament po, mga kaibigan at mga kapatid, nagtitestify ito tungkol kay Jesus. Ano pa po? Doon sa Emmaus Road, next slide. In Luke chapter 24, verse 44, ano yung ginawa ni Christ dito? And He said unto them, doon po sa mga disciples na kasama niya naglalakad, these are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written. Ito po yung division ng Old Testament scriptures, particularly Hebrew Bible, written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms. Yan yung three major divisions ng Hebrew Bible. Kanino daw po yan?
concerning me. Kaya sa Old Testament pa lang po, naipangako na ito, naihanda na, naiprepare na yung mga tao na isang araw may darating na tagapagligtas. Kaya nga, letter A, promise through prophecy, na ipangako na po sa lumang tipan na merong darating na tagapagligtas at ito po ay naisulat ng mga propeta sa pamamagitan ng mga propesiya. Tignan po natin ang ilan sa mga propesiya na ito. Una po, makikita natin ang Isaiah chapter 43 verse 11. Ano ang sabi ni Jehovah? Ano ang sabi ng Creator? Even I, am the Lord, and beside me, there is no Savior. In other words, sinasabi po ng ating Diyos, siya lang ang tagapagligtas. Ibig sabihin, ang Diyos, o ang tagapagligtas ay Diyos. Old Testament pa lang po yan. Kaya si Jesus Christ, kung siya ay Savior, pero hindi siya God, kinukontra niya yan. Kasi isa lang ang Savior, isa lang ang magliligtas, and that is Jehovah. Next po, in Genesis chapter 3 verse 15, sa unang aklat, tamang-tama, nagkasala dito si Adan at si Eva. Kinain nila yung puno na may kaalaman sa mabuti at masama. Pero dyan pa lang, nagkaroon na po ng tinatawag na paghahanda pagdating sa Ebanghelyo. Meron nang ipinangako ang God the Father na siyang tagapagligtas. Tingnan nyo ang nakalagay sa talata. And I will put enmity between thee and the woman, yung serpent, at saka yung babae. Si Eva, yung serpent, it refers to Satan. Then ano pa po ang sabi ng banal na kasulatan? And between thy seed, at sabi diyan, and her seed. Biologically, ang babae ay walang seed. Sa lalaki po yan. Pero diyan pa lang sa talatang yan, sinasabi na her seed. Yan po ay hint na tinuturo ng Bible na magkakaroon ng virgin birth. Anong sabi ng next verse? In Isaiah, connected pa din, Isaiah 7 verse 14, ano ang sabi ng prophecy? Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. Anong sinyal, anong palatandaan, anong sign ang ibibigay niya para malaman na ito yung Messiah, ito yung tagapagligtas, ito yung seed of the woman. Ano yung palatandaan? Ano yung senyales na ibinigay? A virgin shall conceive and bear a son. At ano itong son na to? And shall call his name Emmanuel. Pag sinabi nating name, it has something to do with his attributes. Sino siya? Pag sinabi nating Emmanuel, God is with us. Ibig sabihin yung ano na yan, yung anak ng babae na yan, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yung ginamit pong salita, virgin, berhen. At dyan pa lang po sa senyales po na yan, wala na pong iba pang candidate, wala na pong best at nag-iisa lang na tagapagligtas ay si Jesus Christ lamang. Because lahat po tayo, galing tayo sa ating mga nanay. Pinanganak tayo ng ating nanay sa tulong ng mababait nating mga tatay. Pero si Jesus, iba yung case niya. Walang kinalaman si Joseph. Nagdalang tao po si Mary dahil yan po ay isang miraculous. Dahil kalooban po ng God the Father na magkaroon ng tagapagligtas. So dyan pa lang, nagbibigay na sa atin, Old Testament po yan. Pinapangako na merong darating. Ito yung taong ito na siya'y ipapanganak ng birhen. Ano pa po ang sabi ng talata? Let's look at Isaiah 53. Isang talata tungkol po sa earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo found in the Old Testament. Sabi po ng talata, and He is despised and rejected of men. Ganyan po nangyari kay Christ. He was rejected by men. Ang dami niyang ginawang milagro, ang dami niyang mga taong tinulungan. Pero pagdating doon, sabi na, hindi, Barabbas. Ang pinili ng mga tao. They rejected the Lord Jesus Christ. Man of sorrow and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from Him, and was despised, and was esteemed Him not. Surely, anong gagawin po ni Christ? He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God,
and afflicted. Verse number 5, but He was wounded for our transgressions, and He was bruised for our iniquities. Siya ang pinarusahan dahil sa atin. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Dahil po sa ginawa ni Christ, meron tayong kagalingang spiritual. Papunta tayo ng impyerno, pero dahil sa sacrifice na ginawa sa cross, sino man ang magtitiwala sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, igagawad sa Kanya ang kagalingang spiritual na hindi na mapapahamak sa impyerno. Next slide, makikita natin, sinabi pa po dito, and He made Him brave with the wicked and with rich in His death. Ganda ng libingan po ng ating Panginoon, pangmayaman. Because He had done no violence, neither was any deceit in His mouth. Yet, verse number 10, it pleased the Lord to bruise Him. He hath put Him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed and shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Mga kaibigan, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung perfect sacrifice sa ating mga kasalanan. Siya ang naging katanggap-tanggap na alay sa harapan ng ating God the Father. And take note, hindi yan New Testament, that is Old Testament. Nakalagay na yan sa lumang tipan na ipangako na ng Diyos na may magliligtas, may magsasacrifice para sa ating mga kasalanan. At ito pa, sinabi pa po ng isa pang talata, example lang po yan, napakarami yan sa Bible. In Psalm 16 verse 10, ano ang sabi po ng psalmist? For thou wilt not leave my soul in hell. Yan ang sabi ng psalmist. Neither wilt thou suffer thine Holy One. Sino yung Holy One na yan? That's the Messiah. That's the Savior to see corruption. So anong tinuturo ng Bible? Anong tinuturo ng prophecy na yan? Ibig sabihin yung Holy One, si Jesus Christ, yung Messiah ang darating, hindi makakaranas ng physical corruption. Kasi bakit? Mariresurrect siya eh. Mabubuhay siya. Kaya Old Testament pa lang yan. Alam na may mabubuhay yung tagapagligtas. Kaya tunay nga po sa pamamagitan ng prophecy, tinuturo na po ng Bible na merong darating na Messiah. Hindi lang yan. In fact, yung pagkakasulat ng propeta, hindi lang yan sa prophecy, pati po mismo sa mga larawan or mga pictures. Promise through pictures. Meron kasi mga picture, mga typologies in the Old Testament. Kaya nga, tama yung sabi ni Christ, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Kaya yung mga naisulat sa Old Testament, mga kapatid, hindi lang yan yung basta lang trip lang ng mga writer na isnisulat yan. Hindi po. Ang Old Testament, kahit yung mga istorya na makikita natin, kung aalisin natin si Kristo dyan, wala yan. Mas ma-appreciate natin yung mga Old Testament accounts. Totoong nangyari po yan, pero merong nilalarawan yan tungkol kay Jesus Christ, the fact na yan po ay naisulat, na-preserve, nakarating sa ating panahon. Gamitin ko na po, number 1 mismo, si Adan. Si Adan mismo ay isang type, isang picture, o sabi ng mga ilang author, yan yung anti-type kasi kabaliktaran yung kay Adan. Pero type pa rin siya kasi bakit po? Anong sabi ng verse? For since by man came death. Sa isang lalaki, man, sabi diyan, singular. By man came also, o sabi diyan, no? By man came death. Pumasok ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, isang lalaki. Tapos sabi diyan, by man, lalaki din isa, came also the resurrection of the dead. Sino ngayon yan? Si Jesus. Yung isa, yung unang Adan, pumasok sa pamamagitan niya, pumasok yung kamatayan. Bakit? Kala ko ba, Pastor, si Eva yung unang kumain? O, totoo naman, si Eva talaga. Pero bago mo sisihin yung asawa mo, tingnan mo muna sarili mo. Kasi dahil din naman kay Adan, napahintulutan kung bakit pumasok yung kasalanan. Huwag niyong kalilimutan, si Adan ang inutusan ni God. Sa kanya sinabi ni God, pwede niyong kainin lahat ng mga puno sa Eden. Huwag lang sa puno na may kaalaman
sa mabuti at masama. Kay Adan sinabi yun. So trabaho ni Adan dapat na bantayan si Eva. Kaya lang nakalusot. Kaya sa pamamagitan ng isang lalaki, pumasok po ang kamatayan. Tapos sabi pa sa verse 22, for as in Adam all die. Yan, pumasok yung kasalanan dahil kay Adan. Even so, in Christ shall all be made alive. Kung sa pamamagitan ni Adan at lahat tayo galing kay Adan, mga kapatid, bagamat may mga nagtuturo na lahat daw tayo galing sa unggoy, hindi natin pinag-uusapan yung mga kamag-anak nila. Tayo po ay galing sa tao at ang pinakaunang tao sa mundo ay galing po sa Diyos. The fact na lahat ng tao ay makasalanan, ibig sabihin meron tayong isang pinanggalingan na unang makasalanan at yan po si Adan. Dahil sa kanya, nagkasala po tayo. Kaya nga, di ba, minsan kung isipin natin, siguro pag nakita ko si Adan, babatukan ko yan. Kasi dahil sa kanya, maaaring iniisip natin gano'n, pero tandaan nyo po, kahit tayo, naloloko rin tayo ni Satanas hanggang ngayon. Hindi tayo naiiba sa kanya. Pero salamat po sa Panginoong Jesucristo dahil din naman sa ating Panginoong Jesucristo, para siyang gamot na lahat tayo infected ng virus, lahat tayo mamamatay na sa virus, pero dahil din sa isang cure ng ating mga kasalanan, sino man ang mag-i-intake, sino man mananampalataya, magtitiwala kay Jesus Christ at ang gamot na ito ay libre lang. Pero nasa sa individual ngayon na tao, kung yung free na medicine na yan, ay tatanggapin niya or i-reject niya. Pero lahat ng may karamdaman, lahat ng makasalanan, isa lang ang gamot, and that is the Lord Jesus Christ. So si Adan ay isang anti-type ng ating Panginoon. Kabaliktaran siya, kung sa pamamagitan niya, nagkasala ang lahat. Si Christ naman, sa pamamagitan niya, lahat naman ay maliligtas. At huwag niyong kalilimutan, si Jesus Christ ang lumikha kay Adan. All things were created by Him and for Him. Kaya siyang may power na iligtas ang lahat ng galing kay Adan dahil mas nauna pa siya kay Adan. Pangalawa, another type na makikita natin, picture, larawan in the Old Testament, the brazen serpent. Ang brazen serpent, tingnan niyo po ito. Sabi ng talata, and the Lord said unto Moses, make thee a fiery serpent and set it upon a pole. And it shall come to pass that everyone that is bitten, when he look upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. Bakit serpent? Di ba si Satan yan? May naisip po, no? Doon sa Genesis 3. Tandaan niyo po, kasalanan. Ibig sabihin, si Satan ang pinanggalingan ng kasalanan. Kaya nga, yung nakakagat ng serpent, yung kamandag ay papupunta sa kanya. Pero si Jesus Christ, bakit serpent? Kasi si Jesus Christ, ginawa siyang kasalanan para sa atin. Next slide. Tingnan niyo po ito. Mismong galing kay Christ in John chapter 3 verse 14, bago mag John 3:16. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Mga kapatid, ang ganda ng larawan na yan. Doon sa wilderness, ang titigas ng ulo ng mga Israelita, ayun, natutuklaw sila ng ahas. Ang titigas kasi ng ulo nila. Pero itong blessing, pag natuklaw sila ng ahas, of course, mamamatay na po sila, makamandag yung ahas. Pero pag tumingin sila doon sa brazen serpent, gumagaling sila. At sa panahon natin, meron din po tayong kamandag ng kasalanan. Kaya nga, gaya ng nabanggit ko kanina, papunta na tayo ng impyerno. Dahil makasalanan tayo, pero salamat, dahil kay Jesus Christ, sino man ang titingin sa Panginoon, mananampalataya, magtitiwala doon sa person na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, merong buhay na walang hanggan. Ang ganda ng larawan. Next pa po, mga kapatid, isa pa sa magandang makikita nating type in the Old Testament is yung panahon ng Passover. Sa Passover, tandaan niyo po yung pang-10 salot na lahat ng mga bahay sa Ehipto, kinakailangan maglagay po ng blood doon sa doorpost. Di ba? Magpapatay sila ng lamb at yung blood nung lamb na yun ilalagay nila doon sa kanilang doorpost.
Pag dumating na po yung angel of the Lord, pag dumaan yung angel of the Lord, pag wala kang blood on the doorpost, yung firstborn son, nung nasa loob ng tahanan, mamamatay. Pero alam nyo, pag merong blood, walang mamamatay. Dadaan lang yung angel of the Lord. Bakit po? Christ, our Passover, sacrificed for us. Remember, siya yung lamb na namatay sa ating mga kasalanan. Kaya yung kanyang dugo, ang ganda ng larawan na yon, yung dugo na yan, sa pananaw ng God the Father, pag nakita niya yung blood ni Christ, pag ang isang tao ay nanampalataya kay Jesus Christ bilang kanyang tagapagligtas, hindi na po yung taong yan ang nakikita ni Christ, yung kanyang mga kamalian, yung kanyang mga kapalpakan. Ang nakikita na po sa taong nanampalataya kay Jesus Christ ay yung blood ni Christ. The blood atonement ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po makakapasok tayo sa langit, not because of our performance, hindi po sa ating mga relihiyon, hindi po sa ating mga kung ano namang ginagawa, kundi dahil sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Binayaran na po ng Panginoon ang ating kaligtasan at yan ang nilalarawan po ng Old Testament, Passover. Bakit sila gumagawa ng ritual? And by the way, yung 7 po na mga feast, major feast ng Israel, hindi yan basta feast lang. Sabi nga yan, holy convocation, yun ang ginagamit na term. And the word convocation means a rehearsal. So lahat ng yan ay paglalarawan kay Jesus Christ. Lahat ng mga feast na yan, hindi na natin sinama, limited yung time natin, pero lahat ng feast na yan, lahat yan patungkol kay Jesus Christ. Nakakalungkot lang sapagkat ang mga Hudyo, hindi nila nakikita yan. Na binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Another verse pa po, another account in the Old Testament na nasa New Testament, tinuro din ng Bible, about po kay Kuya Jonas. Yan, si Jonah. Sinabi po ng Matthew 12:40, "For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly," ito yung pagkakahalintulad, "so shall the Son of Man 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Mga kapatid, napaka-specific ng Scripture. Hindi po sinabi ng Scripture na 3 days lang. Ang sabi, 3 days and 3 nights. Alam naman po natin, nasabi yan, ang Panginoon natin, nandoon siya sa heart of the earth. Nasa ilalim. Bagamat ang libing, kaya nga ang verse na yun, hindi tumutukoy doon sa kanyang physical eh. I believe na it has something to do yung kanyang kaluluwa na ito'y bumaba doon sa ilalim. Pero hindi na natin pag-uusapan ngayon yan. Pero ang point lang dito, 3 days and 3 nights. Alam nyo, malapit na po ang tinatawag nating Holy Week. At ang tradisyon, pinapaniwalaang namatay si Jesus ng Friday. 'Di ba? Dapat sinunod niya para mas mahaba yung day off natin eh. Hindi na sunod, Friday na lang, di ba? Friday, tas Black Saturday, Resurrection Sunday. Pero sa Bible, hindi. 3 days and 3 nights. Ngayon, tingnan po natin, next slide. Dahil ang Bible ay naging specific na 3 days and 3 nights, alam nyo, bagamat ang mga nag-aaral ng Bible, may mga konting pagkakaiba. May mga naniniwala sa Wednesday resurrection, may mga naniniwala sa Thursday. Pero malabo pong maging Friday. Malabo talaga, kahit anong gawin nyo. Ngayon, tingnan natin yung Wednesday resurrection. Wednesday crucifixion. Lumalabas na si Jesus Christ, na-crucify siya mga 3:00 ng Wednesday. Okay? Ngayon, kung yan ang paniniwalaan, merong mga, sabi ko nga, may mga conservative scholars ng Bible naniniwala ng Wednesday, meron din namang Thursday. Pero gusto ko lang muna i-present yung Wednesday kasi personally dyan malapit yung heart ko eh. So, dyan po makikita natin na kung 3 days and 3 nights yan, tandaan nyo po, doon pa lang sa gabi. Kasi di ba ang araw sa mga Hudyo, nauna yung night sa kanila bago yung day. Parang kagaya ngayon, di ba? First day of the week. So, mamaya pong 6:00 ng gabi sa atin, bagamat sa atin po, linggo pa rin yan, pero sa pananaw nila, hindi na yan linggo. Yan po ay yung susunod na araw na, yung tinatawag nating Monday. So, lumalabas po dyan na ang ating Panginoong Yesus, mga, pa lang po, gabi pa lang ng linggo, na nagsisimula yan ng Sabado ng gabi, ng 6 p.m. sa pananaw natin, ang Panginoong Jesucristo ay buhay na siya.
Kaya pagdating nung first day of the week, nung tinignan nila yung puntod, wala na silang nakitang katawan. Wala na doon si Jesus Christ. Kaya, tama talaga yung, kumbaga yung kay Jonah na yon, bakit nakarating sa atin yung information, bakit preserve ni God ang account ni Jonah? Kasi yung event na nandoon si Jonah sa loob ng whale, may kinalaman pala yun kay Jesus. Yan pala ay type na 3 days and 3 nights, nandoon po, nag-react to si Nanay Nelly kasi Jonas yung nabanggit ko. Sorry Nanay Nelly Jonah na lang pag na Jonas kasi na-offend si Nanay Nelly. So, Jonah, okay? So, yan po, no? Kumbaga, ang Panginoong Jesucristo, 3 days and 3 nights, napaka-specific ng Bible. Ngayon, ang common na understanding, tingnan niyo po yung next slide, according sa all-knowing na si AI, di ba? Sa Google, ito po ngayon ang ginagawang defense, bakit sa Friday crucifixion? Kasi kung titignan nyo nga naman, ang Nisan yan po yung first month sa religious calendar nila. Nisan 14, that is Passover. Kasi pinaniniwalaang si Christ ay na-crucify during Passover. Kasi nga tamang-tama siya yung pinaka-picture ng Passover eh. So Nisan 14 AD 33. Ang AD 33, that is Friday. 'Di ba? Papasok sa kalendaryo, pag inano nyo doon sa all-knowing na si AI ng Google, lumalabas talaga Friday. Teka lang, Pastor, sabi mo kanina Wednesday. Ito nga sabi ko, ang problema, pag tinignan nyo sa Bible, 3 days and 3 nights. Napaka-specific ng Bible. Ngayon, pag titignan po natin mga kapatid, paano natin yan i-reconcile sa sinasabi ng Bible? Kasi ang karamihan nakatingin sa AD 33. Ina-assume ng karamihan na si Kristo ay na-crucify AD 33. Yan po yung common na tradisyon. Tandaan nyo po, pag sinabing tradisyon, hindi yan accurate. Hindi siya accurate. Next slide. According ulit kay AI. According ulit sa kanya. Next slide. Oh, nawala na si AI. Ayan, okay. Tingnan nyo po yan, the exact year, puntahan natin kung kailan pinanganak muna si Jesus. Exact year na pinanganak si Jesus, of course, wala namang nakakaalam, pero pinapaniwalaan ng mga ilang scholar, between 6 BC at saka 4 BC, pinanganak si Jesus. Okay? So ngayon, kunin natin yung 4 BC. At dyan natin titignan ngayon yung ating pag-aaral. Dyan po sa picture na yan, sa baba, meron pong magandang calculator sa Google pa din, na kung ilalagay nyo, kung halimbawa, mag-input kayo ng anong year, sasabihin niya kung sasabihin niya kung anong AD. So, dito sa calculator na yan, inilagay ko po, I assume, na pinanganak si Jesus Christ, doon sa taas, nakita nyo yung 4, pinanganak siya ng 4 BC. Tandaan nyo po, wala pong 0 BC sa kalendaryo. Ibig sabihin yan, kung yan ay 1 BC, ang susunod niyan, hindi na po 0, kundi 1 AD. Yan po yan, walang 0 sa gitna. Diretso kagad siya. So ngayon, lagay natin yung 4 BC, I assume. Dahil sabi nga, karamihan ng conservative scholar naniniwala, 4 BC pinanganak si Jesus Christ. So lumalabas na kung siya ay pinanganak ng 4 BC, hindi siya 33 AD crucify. Ayon po dyan sa calculator, lumalabas 31 AD. 31 AD. Ngayon, tingnan natin. Paano kung 31? Tama. Dahil according dyan, kay AI pa din, no? Ang 14th day of Nisan ng 31 AD, that is Wednesday. Kaya, kung ang gagamitin nila, naniwala kayo ng Wednesday, crucify si Christ ng 33 AD. Mga kapatid, tradisyon lang po yung 33 AD. Walang nakalagay sa Bible na 33. Pero ang malinaw sa Bible, 3 days and 3 nights na crucify ang ating Panginoon. Next po, mga kapatid, okay lang po kahit di nyo maintindihan, okay lang, gumulo man yung utak nyo, pero huwag nyo masyadong guluhin ang buhay nyo, mahalaga ligtas kayo, yun lang po yan. Mga dagdag kaalaman lang yan na pwedeng makagulo sa buhay nyo o pwedeng magpatibay sa pananampalataya. Letter C, promise through patterns. Alam nyo mga kapatid, ang banal na kasulatan,
Dito nyo makikita na talagang ang Diyos, ultimong sa mga pattern sa Bible, andun pa rin yung pangako na may darating na tagapagligtas. Kaya nga doon sa Matthew chapter 5, sa Matthew chapter 5 verse 17, sabi po ni Kristo, "Think not that I come to destroy the law." Hindi po yan ang layunin ni Christ. Kasi akala nila si Christ dumating to destroy the law. Hindi. Destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but, anong sabi dyan? But to fulfill. Yung pagdating ni Kristo, fulfillment yan ng Old Testament prophecies. Pansinin niyo po yung susunod na talata. "For verily, I say unto thee, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall no wise pass from the law till all be fulfilled." Grabe yung prophecy na to. Ulti nyo yung alpabeto, yung mga, kumbaga yung sabi dyan, one jot at saka one tittle. Di ba pag sinabi nating jot, actually yung pinaka maliit na alpabeto sa Hebreyong Hebrew alphabet. Merong jot na tinatawag, or yod sa Hebrew and jot yung ginamit dyan sa Greek. Tapos yung tittle naman, yung mga kudlit-kudlit na bahagi ng mga alphabet. So ibig sabihin, ultimo yung arrangement ng mga words in the Hebrew scriptures, wala pa rin ibang tinutukoy yan, kundi si Jesus Christ. Ganyan po ka-united ang message ng Bible. It's all about the Lord Jesus Christ. Kaya nga, let me use, although ito po ay, hindi naman ito, pag nag-aral kayo ng Bible, lahat na lang, lahat ng mga meaning ng pangalan, isa-isahin nyo, gugulo ang buhay nyo. Mahalaga dyan, yung mga simpleng pagbabasa lang ng Bible, malaking bagay na. Pero kita nyo po ito, gamitin ko yung, nagamit ko na before, ulitin ko lang for the sake ng ating lesson sa ngayon. Ulitin nyo yung Genesis chapter 5 genealogy. Di ba sabi ko nga sa inyo, ang genealogy, yan yung pag binasa natin sa Bible, lalo't nagba-Bible reading kayo sa gabi, kinabukasan nyo na yan matatapos kasi tulog kayo eh. Puro mga kasi bigat, ganyan ang mga pinag-uusapan dyan. Antok na kayo, so pagising nyo, sa kanyo na lang itutuloy. No? So dito po sa Genesis 5, it's all about genealogy po ni Adan. Makita natin, sa Bible, ang mga pangalan may kahulugan. Kaya nga pag sinabi nating Adam means man, yung anak niya po, si Seth, ang ibig sabihin niyan, appointed. Si Enos naman, ang ibig sabihin ng pangalan niya, mortal, frail, or miserable. Si Canaan naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, sorrow, dirge, or elegy. Si Mahalil naman, ang meaning ng pangalan niya, blessed God. Si Jared naman, ang meaning ng kanyang pangalan, shall come down. Si Enoch naman, ang meaning ng kanyang pangalan ay commencement or teaching. Si Methuselah naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, his death shall bring. Si Lamech naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay despairing. Si Noah naman, ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay comfort or rest. So yan po, mga pangalan na ibinigay dyan sa mga character na yan. Pero dito nyo makikita na kahit yung mga pattern sa Bible, it speaks about the Lord Jesus Christ. Kasi pag dinugtong nyo yan, next slide, nagiging sentence siya, it's all about the Lord Jesus Christ pa rin. Ang sabi po dito, man is appointed mortal sorrow, but the blessed God shall come down, teaching his death shall bring the despairing comfort or rest. Anong tinutukoy niyan? Gospel pa din yan. Na ibig sabihin, kita niyo yung mga magulang na yan na nagbigay ng pangalan. Halimbawa, si Adan, binigyan niya ng pangalan yung anak niya, si Seth. Hindi pala disgrasya yun. Merong sovereign God na may control ng lahat, na ultimo yung meaning ng pangalan nila ay tinutukoy pa rin si Jesus Christ. Hindi lang yan. Mismong ang pangalan po ng Diyos na Jehovah, sabi niya kanina doon sa ginamit nating verse, I am Jehovah, I am the Lord. Alam natin na puro capital, L-O-R-D in the Old Testament, yan po yung Jehovah, yung sagradong pangalan ng Diyos. At sabi niya, there is no God. At tandaan niyo po yung nakikita niyong alpabeto diyan sa picture, yan po ay panahon na ng, kumbaga yan ay post-Babylonian exile na alpabeto nila. Pero bago po yan, meron silang tinatawag na Hebrew, parang ano siya, yung mga, ano ba tawag dito? Pictograph yung tinatawag. So, kung titignan natin, yung mga alphabet po na yan, may mga kahulugan po siya. Parang sa panahon din natin, di ba? Pag halimbawa, nagpunta kayo ng CR, may nakita kayong larawan ng alam nyo na, pang lalaki dahil doon sa nakikita nyong picture. O kaya ito, pambabae. O kaya pag may kapansanan, alam nyo rin po yung paglalarawan. Ngayon, yan pong mga alphabet na yan sa pangalang Hebreyo, may mga bawat alphabet, meron siyang kahulugan. And kung titingnan nyo po, next slide, ulti nyo yung pangalan na Jehovah.
Yung Yud, Hey, Vav, Hey na yan, na 4 na alpabeto, hindi tawag nilang tetragrammaton, tumutukoy pa din siya kay Jesus Christ. Kasi ang ibig sabihin, diba, Yud, Hey, sa atin kasi ang pagbasa natin, left to right, sa kanila right to left. So makikita natin, doon sa pangalan na yan, yung Jehovah, na sagradong pangalan ng ating Panginoon, behold the nail, behold the hand or arm. So anong tinutukoy? Si Jesus pa din. Na ang kanyang kamay, papako siya para sa atin pong kaligtasan. Kaya ultimong yung mga patterns na yan in the Old Testament, it speaks about the Lord Jesus Christ. Panghuli po, let's go to the pivot of the gospel. Siya po yung pinaka-central figure, pinaka-most important person pagdating sa Ebanghelyo. Sabi ng verse number 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Alam nyo mga kapatid, makikita natin sa Bible na si Jesus Christ ang pinakamahalagang person sa buong Bible. Yung buong banal na kasulatan from Genesis to Revelation, walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi ng John 3:36, nakasalalay kasi kay Jesus Christ yung ating eternality. Sa John 3:36, sabi ng Bible, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Mga kapatid, makikita natin, pag ang isang tao nananampalataya kay Christ, may buhay na walang hanggan. Pero pag hindi nananampalataya sa Kanya, wrath of God, galit, impyerno, kapahamakan. Kaya si Kristo ang pinaka-importanting person na makilala sa palataya,nan ng isang tao. Una po, let's go to His authority. Sabi ng talata, His Son, Jesus Christ, our Lord. Ano yung authority na meron si Jesus Christ? Mga kapatid, tandaan nyo po, pag sinabing si Jesus Christ ay Son of God, kaya nga yung word na only begotten Son, ginamit sa Kanya yon. Bagamat tayo po ay sons of God din sa pamamagitan ng adoption, pero yung unique na pagkakagamit kay Christ is the only begotten Son, sa Kanya lang po ginamit yon. Bakit po? Kasi si Jesus Christ lang yung nagkatawang tao, nakaparehas ng kalikasan ng Father. Ganyan po yung pagkakagamit na Son of God kay Jesus Christ. Tignan niyo po yung term na son of perdition, for example. In John chapter 17, verse 12, ginamit po yung term na son of perdition. Sino ang tinutukoy dyan? Si Judas. So ginamit yung son of perdition. Of course, makikita natin next slide, ang father ni Judas ay hindi si Perdition. Ang pangalan ng kanyang father ay si Simon. Pero ginamit yung term na yan na son of perdition kasi nga si Judas ang pinaka-physical representation kung ano yung perdition. Waste. Walang kakwenta-kwenta pa impyerno. Si Jesus Christ, ganun din. Ginamit yung term na Son of God sa Kanya kasi siya yung God na nakikita. At hindi lang yan. Ito din po yung understanding ng mga Hudyo pag sinabing si Jesus ay Son of God. Sa John chapter 5 verse 17, but Jesus answered them, my Father worked hitherto, and I work. Tas nagalit po yung mga Hudyo. Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God. Yan ang kanilang understanding pag sinabi ni Jesus Christ na siya ay the Son of God. Makikita natin na si Jesus Christ, siya yung pinakamahalagang person ng Ebanghelyo. At kinakailangang tama yung Jesus Christ na ating sinampalatayanan. Siya yung Diyos na nagkatawang tao, siya yung Diyos na kumbaga kapantay ng God the Father. Hindi siya mas mababang Diyos, kundi kapantay siya ng God the Father when it comes to His nature. Letter B, let's look at His ancestry. Kanino siya dapat manggagaling? Sabi ng Bible, the seed of David according to the flesh. Isa po sa mga palatandaan na ang Messiah dapat manggagaling kay David. Malinaw po sa Bible, in Matthew chapter 1, na si Jesus Christ ay nanggaling kay David. Pinatutuhanan niyan ng writer ng Matthew. Ganon din po when it comes sa writer ng Luke. Sinabi rin po ng writer ng Luke na si Jesus, ang Messiah, ay manggagaling sa lahi ni David. So, kung hindi ka kalahi ni David, kahit sabihin mo pa na ikaw yung Messiah, pero hindi ka kalahi ni David, wala kang karapatan
na angkinin yung trono na yan. Hindi ka pwedeng maging tagapagligtas. Kasi yan po yung pinangako ni God. Meron tinatawag na Davidic Covenant found in 2 Samuel chapter 7 verse 12. Hindi na natin babasahin, medyo limited yung time. Pero makikita nyo po dyan, nasa seed ni David, pinangako ni God na magkakaroon ng king, na itong king na ito, magpakailanman ang kanyang kingdom. Sino yan? Hindi yan si Solomon, kasi si Solomon 40 years lang ang kanyang kingdom. Sino yan? Si Jesus Christ. Kaya big deal na kailangan mapatunayan na si Jesus Christ ay galing kay David dahil siya po ay may karapatan sa trono. Dahil yun ang pinangako sa Davidic Covenant. Panghuli po, his affirmation. Sa lahat ng issue na to, itong pinakamatindi sa lahat, by the resurrection from the dead, declared to be the Son of God with the power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Alam nyo mga kapatid, lahat ng mga tinuro dito, kung hindi siya na-resurrect, wala lahat yun. Ang pinakamatibay na ebidensya na si Jesus Christ is the Son of God, siya yung person ng gospel, siya yung nag-iisang tagapagligtas, ang lahat ng yan ang nag-verify is the resurrection. Napakahalaga ng resurrection. 1 Corinthians 15. For I delivered unto you, sabi po ni Paul, first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose the third day according to the Scriptures, and He was seen of Cephas, and then of the 12, and that He was seen above 500 brethren at once. Grabe, ang daming nakakita kay Jesus. Ngayon, jump na tayo sa verse 16. For, ito ngayon yung argument ni Paul, for if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also, which are fallen asleep in Christ, are perished. If in this life only we hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung nananampalataya tayo sa Kristo na hindi po nag-resurrect, miserable tayo. Kumbaga, kawawa tayo kasi hanggang ngayon makasalanan pa rin tayo. Hanggang ngayon pa-impyerno pa rin tayo. Pero dahil nag-resurrect si Christ, ito rin po yung very strong argument ni Paul na isang araw, ang mga mananampalataya ay mariresurrect. Ang pinaka-ebidensya niya, si Jesus. At hindi lang yan, ganon ka-sure si Paul when it comes to resurrection. Kaya nga, marami mang arguments regarding Christianity, pero ang pinakamatindi sa lahat, the resurrection. Lahat ng founders sa different religion, patay hanggang sa ngayon. Isa lang ang religious founder na nabuhay, and that is the Lord Jesus Christ. Bakit po? Kasi si Jesus lang ang tunay at nag-iisang daan patungo sa langit. Kaya nga po, dahil si Jesus Christ, kaya nga yung gospel, the good news, death, burial, and resurrection of Christ, papakita dyan na totoo buhay ang ating Panginoon. Dahil buhay ang ating Panginoon, maging buhay din ang paglilingkod natin sa Kanya. Huwag nating ikahiya na ibahagi yung mabuting balita sa mga tao na nasa paligid natin dahil itong mensaheng ito ay matagal nang pinangako ng Diyos. At wala na pong iba pang ikaliligtas ang tao kundi ang ebanghelyo na ginawa po o pinaghandaan, plinano ng God the Father na binayaran ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat for reminding us tungkol sa mabuting balita na ito po ay plinano mo before the foundation of the world. At salamat dahil ang prophecy pa lang ng Old Testament, ang dami nang na-fulfill kay Jesus Christ. Kaya nga, Panginoon, ang Bible talaga ay tunay na Word of God. Kasi ang mga prophecies ay nagkakasundo. Ang mga prophecies walang contradiction. Nagkakaisa sila. Bagamat sinulat ito ng approximately 40 human writers, but there is only one divine author na siyang gumabay, nagsabi ng mga prophecies na ito sa mga writers. Kaya salamat, Panginoon, si Jesus Christ ang pinakasentro ng Ebanghelyo. Person of works of Christ. Kailangan tama po ang Jesus Christ na sinampalatayanan. At salamat dahil ang aming Panginoon ay buhay magpakailan paman. Marami pong mga relihiyon ngayon, patay ang kanilang mga leaders. Ibig sabihin, patay din ang kanilang pananampalataya.
Nabulagan lamang sila, nadaya lamang sila ng God of this world. Kaya nga walang ibang pwedeng gamitin ang Panginoon para i-share ang mabuting balita sa kanila, kundi kami rin po na mga anak mo. Kaya sa oras na ito, kung merong nakikinig na hindi patiyak sa kanyang kaligtasan, kaibigan, tayong mga tao ay makasalanan, may kapahamakan, mapapahamak sa impyerno, pero meron lang isang daan para ikaw ay maligtas. At yan ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang linaw ng sinabi ng Bible, "For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan ang pinangako po ng Bible. Kaya sa oras na ito, kaibigan, sabi ng Bible, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lumapit ka sa Panginoon. Kung hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan, gagabayan kita sa isang panalangin. Ariin mo to na sarili mong panalangin habang tumatawag ka sa Panginoon na may pananalig sa Kanya. Ito na yung prayer. Sumabay ka. Kahit nanonood ka sa live streaming, kahit nandito ka sa auditorium, sumabay ka. At ariin mo to na sarili mong panalangin. Mahabaging Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Jesucristo, nananampalataya ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at ikaw ay muling nabuhay dahil ikaw ang tunay na tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan mo at sa iyong kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen.